Thank you very much. That was Ronnie Nicastro of Abandon Tonight. Up next, we have Miss Lea Saltero of ABS-CBN Entertainment and Philstar. People's Tonight and People's Journal. Thank you. Hello, good afternoon. Direk, can I ask you first? May hand ka ba in selecting your cast para dito sa movie na to? Because sabi mo kanina, yung script hindi galing sa'yo eh. So, what came first? Choosing the cast or casting for the script for the film or reading the script? Para po sa question nyo, magkakaiba po kasi bawat projects. For example, sa Panibog Ko, yung unang Viva Max ko po. Hands-on ako sa pagpili. Nandun din ako sa writing process hanggang sa paggawa po. Pero pagdating po dito sa salisihan, nakalatag na po siya lahat. Nandun na po yung actors, pero parang andyan yung actors, andyan yung script. Ang ginawa ko na lang po is binasa lang maigi yung script. Kasi ano po series kasi siya eh. Hindi siya... Series to, hindi to film? Hindi po film. Okay. 45-minute po. Parang MMK, parang... Ilang episodes today? One episode lang po. Ano lang po siya? Anthology. For Viva Max Experience. Ganun po. So bali ang difference nito sa una ko na Viva Max is ayun nga po, nakalatag na yung script, pero kailangan ko siyang upuan po kasi kung bibilangin yung number of sequences, umaabot ng 40 sequences. Pero pag i-shoot, impossible na siya na magkasya for 45 minutes. So kailangan kong paikliin to, sabihin natin, 30 sequences. Kasi yung shooting days po is 2 days lang. So kailangan makashoot, mabilis po. Kailangan makashoot kami, per day siguro 15 to 18 sequences lang. Pag sumobra na doon, hindi na siya possible mangyari. So, kailangan talagang upuan yung mga eksena, piliin ko ano yung mga kailangang lumabas na eksena. Hindi lang siya yung basa-basa, binigay sa akin yung script, i-shoot. Kailangan ko talagang magbawas, magdagdag, i-edit po yung mga Kaya yung dialogues, nagtanggal din kami tsaka nagbawas. Kaya papansin ng mga actors, may panibagong script na dumating sa mismong day ng shoot. Kasi ine-edit ko po talaga siya nung team namin. So, yun po yung difference. Pati yung process dito po sa Lisian. Direk, anong mas madali sa'yo? Working on your own script that you wrote or working on a script given to you? Para sa akin pareho po, pero kung may mas pipiliin ako, yung sariling script ko po. Kasi mas alam ko po yung flow, alam ko po yung takbo ng kwento, alam ko kung kailan papasok yung mga yung bawat eksena, kailan papasok yung specific character, gano'n po. So, mas natatansya ko po kung paano yung Opo. Okay, thanks, Direk. Thank you, Can I ask the cast? Since in-assemble kayo, particularly for Salisihan, bakit, Direk, bakit ama yung first title napalitan ng Salisihan? Yung dumating po sa akin yung script, ama po yung title. Pero kinusa po ng creative director, creative head of creatives ng Viva Max, na baka kung pwedeng isipan ko siya ng bagong title na pasok sa Viva Max na theme. Kasi kung ama parang masyadong Seryoso. Tsaka hindi siya sexy pakinggan. Ganun po. So, yung binasa ko yung script, parang pasok yung term na salisihan. Kasi ganun umikot yung kwento. Nagkaroon ng salisihan in between the characters.
Yeah. Thank you, Direk, for yung characters naman. Paano nyo na-immerse yung sarili nyo sa respective roles nyo dito sa pelikula nito? Anyone from the cast? Sorry? Paano na, ano ba yun? Immerse. Um, Ipasok nyo yung sarili nyo sa characters nyo. First of all, binasa ko muna yung script. Tapos, inisip ko kung ano yung reaction ni Dan. I'm Dan here. Yeah, Dan. Dan. Yung characterization ni Dan is may mga specific na nakalagay na nakasulat. So, dinagdagan ko na lang siya ng konti para medyo, kasi syempre, pangatlong lead ko na rin to eh. So, kumbaga parang gusto kong maiba yung character din sa mga previews. So, mannerism, habits, kung paano magsalita si Dan. Yung mga previews ko kasi, most likely, villain. So, ito kasi parang Thanks for watching. yung mga previous na lead, yung mga previous na lead ko. So ito kasi medyo Ma'am Margie, thanks sinishift for ko yung watching. character ko dito na Dan. So kumbaga parang malambing ako sa asawa ko, mapagmahal. Pero therefore, yun nga, di ka i-spoil ko ano yung nangyari. So shift ko ng, siguro sabihin natin kalahati lang. So I hope na mati-deliver ko naman yung character ni Dan dito na pag napanood niyo itong Salesian na series na to. Thank you. Thanks. For me naman po, mahirap na madali. Ano yung role mo dito? Ako po si Ana dito. Ako po yung... Ana? Ana po. Sorry. Ako po yung asawa ni Dan dito. And masasabi ko po na mahirap kasi doon muna tayo sa madali. Madali siya for me in a way na alam ko po kasi yung feeling ng masilisihan since na-experience ko na siya. So alam ko yung sakit. Ang mahirap po is yung nangyari sa akin before is pag sa totoong buhay po kasi sobrang galit ka talaga. Siyempre nasalasihan ka eh. Sobrang sakit nun. Ang mahirap kasi dito si Ana, sobrang rupok niya, sobrang bait niya, and nahirapan ako sa emotions na i-deliver ko kasi kunwari, magte-take kami ni Direk. Yung ibabato kong line, sobrang galit yung bigay ko. Ganyan, sobrang galit. Pinapabawa si Direk. Huwag ka sobrang galit kasi mabait si Ana. Ganun po. Yun po yung experience ko. Thank you. For me naman, mahirap. Para sa akin mahirap kasi hindi ko po masyadong experience yung pag-aakit sa isang lalaki, parang hindi ko pa masyadong Sino na-experience. yung character mo dito? Ako po si Sophie, na jowa po ni Gab. Alright. Yes po. Yun, parang mahirap po talaga para sa akin kasi hindi nga, inaakit ko nga dito si Dan, parang hindi pa ako masyadong marunong umakit ng isang lalaki. Ano pa ba? Yun po. Thank you. Hello po. Ako po si Gab sa Salesian. Tatay ko po si Dan and girlfriend ko po si Sophie. Sa experience ko po talaga mahirap talaga. Lalo na yung hindi kasi ako sanay pa masyadong magbato ng mga emotions kasi bago nga lang po. Katulad nung umpisa, hindi ko alam kung paano kayo deliver yung salita kasi hindi ko alam. Hindi ko naman naranasan yung makita ko ulit yung tatay ko kaya hindi ko alam kung paano kayo deliver na sasabihin na na-miss ko yung tatay ko talaga na sobrang talaga kasi hindi nakita ganun. Sa other naman, katulad sa Betsy, mga ganun, nahirapan din ako doon gawa ng wala ako masyadong experience sa mga ganung klase nyo kasi ayun po. Alright, thank you. Ayan, mega love shout out kay Ma'am Melby, Viva Ma. Thanks for Second watching. po. Thank you. Thank you very much. That was Ms. Lea Saltero of ABS-CBN Entertainment, Philstar, People's Tonight, and People's Journal. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Okay.
Okay. Unang-una gusto kong tanongin si Direk. Gusto ko lang malaman yung mindset mo doon sa mga dati mo ginagawa na medyo, alam mo, seryoso yung mga pelikula mo dati. Yung mga sa gabi na nahimik ang mga kuliglig, yung mga Alas the Waters, Further the land. yeah, o medyo instalado, di ba? Masyadong seryoso. Paano nabago yung mindset mo nung gumawa ka ng mga pelikula sa Viva Max? Sobrang laki po ng ng pagbabago nun. Kasi kung compare niyo po yung mga previous projects ko, kunyari yung first two Cinemalaya films ko po na sa gabi na nahimik ang mga kuliglig, na leads si Angel Aquino tsaka si Ricky Davao. Then yung second is mas sumibol sa gubat ng Tigba. Abang po yun sa sa Clan War sa Mindanao. Kung napanood niyo po or naalala niyo, sobrang tahimik na mga pelikula ngayon. Silent movie nga. Parang ganun po. Tahimik, tapos may mga chants lang na maririnig. Tapos sobrang pili yung mga mga eksena na may mga dialogue. Pero pagdating po dito sa Viva Max, kailangan siyang balikin. Kasi iniisip na po dito yung parang yung audience na ano ba yung gusto ng mga manonood? Yung tahimik na kalma na halos parang walang nangyari, o yung intense bawat eksena. So inaral po namin yan. Kaya lagi ko po na-mention si Direk Roman kasi malaking bagay po sa akin yung mga advice ni Direk Roman nung nagsa-start pa lang po sa Viva Max. Kasi nga po, hindi ko talaga alam kung paano siya gagawin, kung paano ko babalikin yung yung treatment ko from Cinemalaya going to Viva Max. So ginayon po naman ako ni Direk Roman. Ito yung first na project ko with Viva Max na hindi kasama sa Direk Roman. Pero ina-apply ko pa din yung mga tinuro niya sa akin nung first project namin nung Palibugho. Kasi po sa Palibugho, si Direk Roman is yung creative producer. So sa kanya po talaga ako may na-advise pagdating sa pag-shoot ng ng mga sex scenes, bawat eksena kung paano siya kukunan na nahihit yung target, which is yung mga yung Viva Max audience po. Ayun po. So ayun. Gaya sabi ko kanina, lagi ko minimension si Direk Roman pagdating po sa sa pagbali ng previous and current projects ko po. Okay, thank you. Tsaka actually nagustuhan ko yung yung trailer pa lang, dialogues, ibang-iba dun sa gabing na nahimik kasi yung dialogue. Magaganda yung dialogue. Yes po. Okay. Congrats sa kumbaga sa transformation. Thank you po. Okay. Para sa para sa cast. Syempre sasabihin nyo, yung pag-ubad laging jump start lang sa pag-artista. Usually gano'n ang sabi. Kung sakali na mabigyan kayo ng pagkakataon na gumawa ng hindi sexy, ano talaga yung dream role nyo? Yung talagang dream role nyo? Yung dream role ko kasi is yung mga action thriller, mga ganyan, tapos heavy drama. May isang heavy drama ako na gusto dati na parang sana may gano'n akong project in the future dito sa Viva Max, yung yung kay Keanu Reeves, A Walk in the Clouds. Oh, okay. Yun, ang ganda ng storya na yun, and yun, heavy drama din yun eh. So, I'm just manifesting, sana may gano'n akong project in the future dito sa Viva Max. Okay. Yun, thank you very much. Parang ina-idolize po na actor. Bukod kay Keanu Reeves, syempre. Si Keanu Reeves yan. Gusto ko siya kasi maganda yung mga roles niya.
Sino ba? Yung Sa local. sa local, sino nga ba yun? Si Jay Cuenca. Jay. Yun. Tapos sino ba isa? Carlo Aquino. Oh, okay. Yes. Gusto ko yung flow ng acting nila. Hindi ko sila ginagaya, pero gusto ko yung pointers na tinitingnan ko sa kanilang dalawa. Paano sila Umatake. matake ng sequence, tsaka paano yung characterization. So, yun yung mga pointers ko. Okay. Thank you very much. Si Jaja. Ako naman po, rom-com or comedy po. Siya nga pala, sorry. Zara po. Zara. Yes po. Ayun po, rom-com or comedy. Kasi sa totoong buhay po, makulit po talaga ako. Funny, gano'n. Nagpapanggap lang po ako ngayon dito sa harap nyo na maging mainit. Lalo na't andyan po yung manager ko. Ayun po, yun yung pangarap ko. Comedy po. Okay. Si Amabella. Ako naman is dramatic po. Gusto ko po yung mga eksena na maging mahirap, tapos magiging mayaman. Gusto ko po yun. Ayun po. Si Raf. Rafi tuloy ang masasabi ko. Rafi. Kung ano po, siguro action and po, mga romantic movie, ganun. Mas, hindi kasi ako sanay masyado yung mga parang umiiyak-iyak. Hindi ako sanay ng mga ganun. Mas gusto ko yung diretso lang pagka kuma-acting. Tapos, mas ako sa action. Mas mahilig din ako sa mga action movie kaysa sa mga romantic movie. Are you also a singer like your dad? Hindi po. Okay. Thank you, may nakakakilala sa tatay ko. Hello po. Kaibigan ko siya. Anyway, follow up lang kay Direk. Yun din, ano yung dream movie mo as a director? Ako po gusto kong gumawa ng ng horror. Kasi gusto kong laruin kasi yung yung parang emotions ng tao. So pag ako nanonood ng horror, parang iba-ibang emotions yung nagagawa. Parang para sa akin challenge po kasi siya na kung paano ko, kasi ang pangarap kong horror movie is parang very atmospheric na feel, pero nakakatakot siya. So paano siya ma-achieve? So yun yung parang yung challenge para sa akin. So if ever na magkaroon ng horror film, ganun po yung gagawin ko. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for your questions. That was Sir Eugene Assis of People's Journal. For our next one, we have Trixie Dow, a content creator and film reviewer. Hi everyone. And so, ang question ko first, yung para sa cast, ano yung mas pipiliin nyo, sumalisi or masinisihan ang buhay?